Dalawang bagay ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. Una ay alin ba ang nagpaparami sa tao sa mata ng Diyos? Sa simpleng pamamaraan ay pinahayag ni Jesus na hindi ang mga bagay na pumapasok, ngunit alin yung mga bagay na lumalabas sa tao. Pagkaman ito, makita natin alin na may epekto. May epekto yung mga bagay na pumapasok sa tao. Environment, yung naririnig, yung panahon ng kanyang pagkilos, sa kanya ginubuo yung kanyang oras. Pero mahagi lang po yun, sapagkat sabi nga natin ay maaaring makaapekto sa kanyang kaisipan, sa kanyang moralidad at sa kanyang pagkilos. Pero ano yung higit na makita? Yung lumalabas, no? Yung lumalabas sa kanya. Kasi yung unang pinahagi nito alin, yung paglabag. Bakit? Sa paghuhugas ng kamay. No? Paghuhugas ng kamay. May pamamaraan. Hindi lang po sa maghugas ng kamay. Yung ating Department of Health, tinuturuan tayo kung paano maghuhugas ng kamay. Mag-expect yun, no? Kung yung mga alaala, tinuturo sa mga bata, yun ay for hygiene, para maging malinis talaga yung kamay natin. Pero ito, ginawa nila na alin, na yun ay pamamaraan na alin, bahagi ng pagkilos na ito yung nagpaparami sa tao. Hindi mo masamang maghugas ng kamay. Pero sabi nga ay alin ang dapat nabigyan ng diin? Yung lumalabas sa kanyang bibig. Kaya bahagi yun ang pinaalala sa atin. Mag-ingat tayo sa lingwahe na ginagamit natin. Mag-ingat din tayo sa mga salitang ibinubuka ng aming mga bibig. Bahagi yun na kung saan ay makita ho natin. Yun ang higit na magpapakita ng pagkatakot o pagsunod o hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga huwag natin kalimutan na may utos na yung paggamit ng tamang pananalita sa harapan ng punong may kapal. Yung pangalawa ay patuloy na paanyaya natin yung taga-akay. Taga-akay. Bahagi yun na pinapahayag sa sinong akay sa atin. Sinong sinusundan natin. Pagkakataon na kung saan yung makita, lalo na ngayong kapanahonan na ito, napakarami. Sabi nga, nakuso yung internet. Lahat na yung naging vlogger. Lahat na yung naging lawyer. Lahat na ay naging pari. Lahat ay pwede na. Kasi mayroon ng lugar para magsalita sa tinatawag natin cyberspace. May space ang lahat. At marami tayong maririnig. Isa pa nga rito, kung minsan makita natin, ay sa gamot. Marami naging doktor, hindi naman nag-aaral ng pagka-doktor. Wahagi mo yun. Mag-ingat o tayo. Bakit? Kasi yung hindi natin namamalayan. Baka mamaya sinusunod natin ni alin, magdudulot sa atin ng alin, ng kapahamakan. Bakit? Mali yung pamantayan. Kaya tama yung sinabi, bulag na taga-akay.
We have to choose rightly kung sino yung nais natin na mag-akay sa atin, no? Sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya napakahalaga yung tinatawag na critical thinking ngayong panahon na ito. Hindi lang marunong tayong kumuha ng informasyon, no? Parang tawagin natin ay copy and paste, no? Hindi, pinakailangan natin yung critical thinking. At kung tutusin, ibig sabihin yung critical thinking, marunong tayong kumilatis ng mga bagay na nakikita natin. Matuto rin tayong magkaroon ng check and balance. Makita rin natin yung pagkakataon na alin. Sabi nga ko minsan, sinasabi, mahilig ka sa technical. Minsan ako kasi, nasa technical, no? Nasa technical yung problema na bahagi na kumisan ay kapag hindi natin nakita, hindi natin namamalayan na alin, tayo ay nadadali, no? Tayo ay hinahayaan natin na rin ma-influensyahan tayo, no? Na bagay na sabi nga natin na hindi na tayo nakapag-iisip ng maayos at hindi tayo nagagabayan. Bakit? Kasi hinayaan natin tayo ay maakay ng mga bulag na taga-akay. Pagkakataon, at sana rin, maging bahagi rin tayo, na maging daan na makita rin natin yung iba na alin ay baka mamaya ay hindi nila napapansin na sila ay hinahayaan nila na alin maakay, no? Ng mga bulag na taga-akay. Bahagi yun, lalong-lalo na ngayong kapanahon na ito, ba makita natin simple lamang kumisan, no? May mga taong concern sa iyo, no? Kasi dinopromote yung gamot. Pero kung tutusin, gusto nilang magbenta ng gamot, ano? Kaya kinakailangan natin ng masusing pagdinilay at makita rin natin na ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin, lalong-lalo kapag pinag-usapan natin yung pananampalataya, no? Ay napakalalim ng pagtugon natin sa hamon ay pinapahayag sa atin. Ito rin nga yung hamon na synod o synodality, isa sa mga lumabas at patuloy na binibigyan din yung alin. Yung pagkauhaw natin tungkol sa turo ng ating pananampalataya. Napakayaman ng ating pananampalataya. Kaya lang, kinakailangan natin. Kaya nga, patuloy tayong magbasa, magnilay. Ano yung pwede natin basahin? Well, yung banal na salita ng Diyos, yung mga dokumento ng simbahan, yung mga buhay ng mga santo at santa na maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At higit sa lahat yung alin, no? Hilingin natin sa kung may kapal na alin, gabayan tayo ng Espiritu Santo. Yan yung biyaya na ipinagkaloob sa atin mula ng sakramento ng kumpil. Kaya maganda rin yung awitin natin yung halina Espiritu Santo, no? Hayaan natin na gabayan tayo ng Espiritu ng katotohanan upang sa ganon ay higit nating makita yung katotohanan na nais na ipahayag sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo.